Eh bakit naman po sa Kalingap na wala? Kasi po yung mga content na pinost po nitong mga channels na ito eh hindi naman po sa kanila eh. Sa Kalingap po ito, pinagpaguran ng ating mga content creators. Pagkatapos, ito pong mga unauthorized channels na ito, eh, basta na lang po nila i-re-upload, kokopyahin po nila, isi-share po nila using their own channel, using their own FB pages. Yun po yung medyo nakakasakit sa dibdib. Usap po tayo. Magandang araw po o gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Kuya Noli. Ako po si Kuya Noli. Ako po ay isang miyembro ng Kalingap Warriors. At ito po ay pinamumunuan ng ating pinagpipitagan ng Ate Edna Matubang. At mamaya po, ang topic po natin sa video na ito ay tungkol po sa mga fake pages at illegal or unauthorized FB pages na naglipa na po sa ating environment ngayon. At pag-uusapan po natin ano po ang dapat natin gawin para sa mga ito. At bago po tayo pumalaot sa ating usapan, pakinggan po muna natin ito. Ay, nandito si Kuya Noe, oh. Good morning po, Kuya Bal, Ate Edna. Kuya Noe, channel mo ba yan, Kuya Noe? Si, ito, Kalingap Warriors ito. Malaking tulong ito sa, Kalingap Warriors. Siya ang gumawa nung ledger ng mga pasaway na mga fake page. Kuya Noli, i-subscribe po natin, Kuya Noli. Ayun, maraming salamat po Ate Edna Matubang. Alright, so katulad po ng nasabi ko kanina, ang purpose po ng video na ito ay to create awareness, lalo na sa Kalingap community, na tungkol po dito sa mga unauthorized fake YouTube channels, FB pages, TikTok, Reels, and everything na nagkalat po sa ating social media platform. At bakit po natin ito pinag-uusapan at dapat natin pag-usapan? Kasi ito po ay nagkakaroon ng epekto sa revenue ng ating Kalingap Foundation. Kapag ka naagaw po itong mga views na ito, ay bumababa po yung ilang capacity to do charity works, sa atin pong mga pabahay, scholarships, pagtulong sa mga mahihirap, pagpapa-ospital, Ang dami po mga pinaglalaanan nitong mga budget na ito. At dahil po sa mga fake channels ay nalilimitahan po o nababawasan po yung ating capabilities to support charity work. And with that, meron po ako sa inyong ipapakita, May mga data po akong kinuha dito. Papakita ko po sa inyo. Alright, nandito po kayo ngayon sa isang spreadsheet. Kumuha po tayo ng mga verified fake channels sa YouTube. Ito pong mga channels na ito ay verified na hindi po ito accredited o wala po itong relasyon sa Kalingap Foundation. So, kinuha po natin yung kanilang analytics, Ilagay po natin dito ilang videos na ba yung kanilang mga na-upload, yung subscribers nila, ilan na po ba? Yung views nila nung nagsimula sila ng channel nila at kailan po ito na nasimulan yung channel nila. At pagkatapos kinuha na rin po natin yung kanilang views for the last 30 days. We will try to determine magkano po at ilang views ang nawawala at magkano po ang impact nito, potential loss of capability to do more charity work. Okay, so ganito po. Itong halimbawa, itong Kalingap TV, for the last 30 days po, meron na siyang 1.4 million views. So kung atin pong kukumputin kung magkano yung potential earning niyan, ay ganito po natin gagawin.
By the way, ito pong mga data na to ay kinuha po natin sa Social Blades. Ito po ay available kahit tingnan ninyo. CPM at saka 4 ay significant sa pag-compute natin. Yung cost per mile ay magkano ang ibinabayad ng isang advertiser sa isang content, no? Per 1,000 views. Ganun po ang kalakaran dyan eh. Gumawa ka ng content, pinost mo sa social media, nag-viral, gusto nila mag-advertise dyan, bayad sila dyan. So, ang kalakaran po dyan, I think $4 to $5 per 1,000 views. No? So, itry po nating gawin dito. Say, $4 ay i-divide natin ng 1,000 views. Tapos, i-multiply po natin ang number of views for the last 30 days. So, in terms of revenue po sa dollars, meron pong nag-advertise sa kanya at nagbayad po ng 5,680. So, yun naman pong projected yearly income kung masusustain po. Ito yung ganitong imumultiply lang po natin yan ng 12. And then, meron na po siyang projected 68.1K per year. No? So, gawin din po natin ito for the rest of the channels. So, meron na po tayo ngayong estimated earnings or revenues ng mga fake channels na ito. Yan. So, hindi po siguro natin ma-appreciate. So, dalhin ko kayo dito sa isang page where we can consolidate it. Sige. So, gusto nating malaman kung ano yung mga views nila, sinong pinakamataas na views sa kanila for the last 30 days. Ilagay po natin yung dyan at magkakaroon po tayo ng graph. Medyo magulo, no? So, medyo i-format natin ng konti. Madali lang po yan. Right. Sabi natin. Yan. Okay. So, meron na po tayo nitong data. Makikita po natin dito sa graph natin, makikita po natin dito na meron pong nawala. Meron pong 59,873,834 na views ang nawala sa Kalingap. Eh bakit naman po sa Kalingap nawala? Kasi po yung mga content na pinost po nitong mga channels na ito eh hindi naman po sa kanila eh. Sa Kalingap po ito, pinagpaguran ng ating mga content creators. Pagkatapos, ito pong mga unauthorized channels na ito, basta na lang po nila i-re-upload. Kokopyahin po nila, isi-share po nila using their own channel, using their own FB pages, At pagkatapos po, sa kanila po ang credit nun at sa kanila po ang revenues ng mga pinaghirapan po ng Kalinga content creators. Yun po yung medyo nakakasakit sa dibdib. Kaya po sana ay tulungan po natin ng Kalinga. Huwag po nating i-tolerate itong mga ginagawang ito ng mga fake channels na ito. Alright. So, tingnan naman po natin magkano po ang magiging epekto nito sa Kalingap. Alright. Ito po yung nakita natin na potential loss. O anyway, actual loss na nga po talaga to kasi hindi po ito napunta sa Kalingap Foundation. For the last 30 days, itong mga channel pong ito, so $239,495 US dollars po yan. No? US dollars. That's 13,651,215 pesos. Now, sa YouTube po kasi, meron po diyang ito po ay gross, hindi po yan yung total na mapupunta sa mga creators na to, nadideductionan po sila ng up to maximum of 45%. Kaya po ang napupunta po sa kanila ay 55%. Say, 55%, yan po ay tumataginting na 7,508,168.25 pesos. Now, 7 million for the last 30 days. Kung ang average po ng ating pagpapabahay ay 300,000, i-divide po natin na to sa 300,000 per house.
meron po dapat tayong mapapabahayan ng 25 Kalingap beneficiaries for the last 30 days. And what if ito ay nadagdag doon sa potential nila or capability ng Kalingap? 25 beneficiaries per month, ano? Talagang malaking katulungan sa Kalingap. But of course, hindi naman natin sinasabi na may eliminate natin to agad-agad, ano? Kasi maraming subjectivity, maraming loopholes, mga ganyan. Kaya sinasamantala ng mga marami, ano? Ano naman po ang pwede natin gawin to minimize the impact, ano? And let's talk about it. Una, i-report po natin ang mga unauthorized fake channels na ito. At ilalagay ko na rin po sa description ng videos na ito yung link doon sa spreadsheet na ginawa po namin para po meron po kayong initial information kung ano-anong mga channels po ito. Doon po sa spreadsheet, kalagay na po doon yung title at saka yung link ang mga channels na ito. Pangalawa, ano pong pwede nating gawin? Huwag po tayong manood doon sa mga fake channels na yon. Huwag po tayong manood at huwag din po tayong mag-share. Punta kayo doon sa authorized or legit content creator at doon nyo po panoorin yung videos. Ayan. Tapos doon na rin kayo mag-share. Doon na rin kayo mag-share sa legit channel na yon. Mga kapatid, kaya po tayo naandito to achieve something. Makatulong po ako sa charity. Yun po yung essence ng buhay natin. Ang sabi po ng Bible, Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Yan, ang ganda po, ano? Kaya po, maraming salamat po sa atin pong founder, Kalingap Val Santos Matubang. Sir, congratulations. Isa ka sa mga top-notchers sa charity vloggers sa Pilipinas. Ano? Ate Edna, marami pong salamat sa inyo. At Kalingap Rob, congratulations. No? Mataas ang iyong score sa last survey ng mga charity vloggers sa Pilipinas. Congratulations and God bless you more. Mga Kalingap partners, mga Kalingap supporters, please subscribe. Sila Kuya Bal, Ate Edna at Kalingap Rob. With that, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you. Keep safe, keep positive, and keep on supporting Kalingap. Bye!